Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article sa Manila Standard. Title, House Assembles Quadcom 2.0. Okay, itungkol ito sa pagka-appoint ni Congressman Tere Ridon na chairman ng Committee on Public Accounts. So, nabuo na nila ang chairmanship ng 4 na committees na ito yung Quadcom. Noong 19th Congress, mayroong 4 na committees na nag-imbestiga sa war on drugs ni PRRD. So, yun yung Quadcom 1.0. So, ito na, nabuo na nila. Ready to rumble. Quadcom 2.0. So, sino-sino ang mga chairman? Si Congressman Benny Abante, siya ang chairman sa Committee on Human Rights. So, same. Siya pa rin noong 19th Congress. Dito naman sa Committee on Public Order and Safety. Ito yung committee ni Congressman Dan Fernandez. So ngayon, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety, si Congressman Rolando Valeriano, 2nd District of Manila. And then yung Committee on Dangerous Drugs. Ito yung committee noon ni Congressman Ace Barbers. Ang na-elect na chairman is si Congressman Keith Flores, 2nd District ng Bukidnon. So, yun na. Abante, Human Rights. Flores, Dangerous Drugs. Valeriano, Public Order and Safety. Tere Ridon, Public Accounts. Public Accounts ata nung 19th Congress, si Congressman Paduano. So, ano ang purpose ng Quadcom 2.0? Ito daw ang commitment ng House leadership under Speaker Martin Romualdez to uncover and resolve cases of state-enabled violence, corruption, and criminal impunity. So, yung alleged extrajudicial killings, yun na yung tinatawag nila na state-enabled violence. So, yung 19th Congress, yung Quadcom nila, nag-submit ng final report. Sinubmit sa Executive Department. Nirekomenda nila na sampahan ng kaso si PRRD dahil siya daw ang utak plus other government officials panahon ng Duterte administration. Ang tanong, meron ba silang naisampang kaso? Sa pagkakaalam ko, wala. As in, wala. So, ano ang kahinatnan yung pera ng taong bayan, ginastos nila sa, I think, 12 hearings? Ano ang napala ng taong bayan? Ano ang mga batas na, kasi in aid of legislation kunuhay. Ano ang mga batas na inamend nila? Ano yung mga batas na naipasa nila as a result of Quadcom 1.0? To my mind, wala akong alam. Yun ang dapat detalye nila kung meron para malaman natin taong bayan kung meron bang silbi yung gastos ng taong bayan sa kanilang mga investigation in aid of legislation. So ngayon, itutuloy daw nila. So ano ang mga kuwan ngayon? Baka ito na yung missing sa Bongeros. So, ililink nila ito sa war on drugs. So, yung mga missing
Sabongeros. So, well, bahala ng tambayan. Basta, sampahan nyo ng kaso. No? Kung sinong sampahan nyo ng kaso, kailang, kung ang motivation nila is sirain ang mga Duterte, sige lang. The more na sinisira nila mga Duterte, tignan nyo, the more na umaangat ang mga survey ratings ni BP Sara. Except lang yung mga survey groups na alanganin. Ano yung mga alanganin? Okta. To me, hindi ka panipaniwala ang survey ng Okta. Tangerine. May isa pa, yung RPMD Foundation Incorporated. To me, walang credibility. Ang survey groups na binabantayan ko na credible, basta Pulse Asia, SWS, Publicos Asia, at saka WR numero. Sa apat na credible survey groups nito, makikita mo, nangingibabaw si BP Sara. Despite sa more than 2 years na demolition job nila sa mga Duterte, ayun, nangunguna pa rin si BP Sara. So, sabi nga ni Senator Amy, yung sa impeachment, accountability? Walang accountability niyan. Ang totoo, kaya sinasampahan ng impeachment si BP Sara dahil siyang pinakamalakas na kandidato sa 2028, gusto niyo lang mawala sa inyong landas. So, bahala na. Hindi ako worried sa Quadcom 2.0. Magpapatawag na naman yan. Baka may mako-contempt na naman dyan. So, i-monitor natin. Paano nila i-link ang missing Sabongeros sa war on drugs ni PRRD at nakahanda ang kampo ng mga Duterte na sasagot kung ano man ang iakusa nila sa side ng mga Duterte. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng maayos na tirahan ang tribong Talandig. Panoorin yung video na ito. Si Angkol ang natagaan og yero, so mag-atop na ni siya karon. O karon managid si Angkol sa pag-atop sa iyang bagong balay. O maayo na gid nga tan-awon. Sa Ginoo atag sa sing Oo. So, kuan kol kining imong balay dugay na gid kayo ay pa ka nakatukod og bagong balay. dugay na rin pulo na makatapin kanina kaya pa kung kani Napulo na katuig ay pa ka nakaatop. salamat So salamat kayo kol. So nagpasalamat si Angkol sa Ginoo og sa nagtabang sa yero nga siya daw nakabalay na. Sa napulo ka tuig ay pagyud siya nakabalay og bag-o.
So salamat kayo sa nagsuporta sa pagtabang sa yero.